Hindi raw dapat maliitin ang halos 4,000 miyembro ng New People's Army. Bukod kasi sa bilang na yan, tinatayang nasa mahigit 300,000 ang taga-suporta ng Communist Party of the Philippines na kalat sa buong bansa. Narito ang unang balita ni Maki Pulido. Ang mahigit 4 na dekadang rebelyon ng Communist Party of the Philippines o CPP ang pinakamatagal sa buong Asya. Ilang administrasyon na ang nagtangkang magkaroon ng peace agreement sa rebelding grupo pero wala pang nagtatagumpay. Meron pa rin mga pobre talagang mga lugar, impoverished places at kitang-kita rin yung mga legitimate grievances ng ibang mga sektor na hindi pa rin na-address. You talk about the farmers, you talk about fisher folks. So may mga programa pa rin yung gobyerno na hindi nakakarating sa kanila. Kung ihahambing noong dekada 80, di hamak na nabawasan na ang puwersa ng NPA. Sa bilang ng Armed Forces of the Philippines, nasa 3,700 na katao ang puwersa ng NPA ngayon, karamihan nasa northeastern Mindanao. Pero hindi pa rin daw ito pwedeng isang tabi, ayon sa security analyst na si Professor Romel Banlawi. Overall threat ng NPA shall not only be based on the regular army of the NPA, which is 3,800, but yung overall military potential niya. For example, NPA still has around 1,800 members of its people militia. Meron din siya mga around 1,500 members ng self-defense units na meron capability to wage guerrilla operations. Not to mention yung tinatawag nilang mass base nila na overall ang individual contact ng communist movement all over the country, aabot yan ng mahigit 300,000 organized mass base yan. Ang NPA kasi kalat sa buong bansa, di tulad ng Abu Sayyaf na nasa Mindanao lang. Sakop ng 10th Infantry Division ng Philippine Army ang Davao Region kung saan may pinakamaraming NPA guerrilla front. Sabi ni Major General Rafael Valencia, nasa mga bulubunduking lugar nag-ooperate ang mga rebelde. Pero dahil guerrilla tactic, itinatago lang nila ang kanilang mga armas para makahalubilo sa mga sibilyan. After the ceasefire, we have to assess the situation because obviously during the ceasefire, they have a massive recruitment and training. Yun yung i-evaluate namin. Paiigtingin daw muli ng 10th Infantry Division ang kanilang operasyon ngayong wala ng ceasefire. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting.